Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano ba natin may edit at ma-update ang basic info ng ating mga learners sa ating LAS bago natin ito i-finalize para ngayong end of school year 2020-2021. So wag natin patagalin pa. Tara, umpisa na natin! Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. So, matagal-tagal po tayo hindi nakapagawa ng video, no, kasi naging busy po tayo, no, sa ating nakaraang graduation and syempre sa ating checking of school forms, no, sa ating EOSY. Kaya medyo almost 3 weeks or 2 weeks tayo hindi nakapagawa ng video, no. So, ito ngayon nagbabalik po si El Maestro para sa ating panibago na namang tutorial video para ngayong araw. Alright, so bago tayo magsimula ay nais ko muna syempre magpasalamat po sa inyong lahat, no, sa ating 20,000 subscribers. So hindi ko po namalayan, so nabigla po ako ng pag-check ko kanina, no, ng ating channel ay nakita ko po na sakto po tayo sa 20k subscribers. So tayo po ay muling nagpapasalamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa ating channel at naway hindi po kayo magsawa at patuloy nyo pa rin akong suportahan. At syempre sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel ay huwag nyo na pong ipagkait na i-subscribe nyo na po yan, no? Kasi para naman po yan sa atin at syempre para patuloy po ang paggawa natin ng mga katulad dito mga informative, mga tutorial videos. And then humihingi na rin po ako sa inyo ng paumanhin sa mga hindi ko po nare-reply sa ating FB page, sa ating Facebook page. Marami po kasi nanghihingi ng template, so sorry po sa inyo kasi talagang hindi ko po magawang ma-replyan isa-isa. Gawa ng madami po talaga tayong ginagawa the past few weeks. So, by the way, yung mga ginagawa ko naman pong video ay mayroon naman po siyang link. Parati ko po yung sinasabi. Pag mayroon po akong mga soft copy na binibigay, nakasama na po siya sa description ng aking video. Yung link, yung Google Drive link, para free nyo naman po siyang ma-download, no? So, kahit hindi ko po sa inyo i-PM, i-download nyo na po doon sa link na nakalagay sa description ng ating video. So, automatic naman po yan, mada-download po yan sa inyong mga desktop or sa inyong mga laptop, no? So, ang i-download nyo po kasi mismo yung Excel file or yung Word file. Huwag po kayong mag-i-edit doon sa Google Sheets, lalo na po pag Excel, no? So, ang i-download nyo po mismo yung Excel para ma-edit nyo po yung soft copy. Kasi pag nag-edit po kayo sa Google Sheets, talagang hindi nyo po siya may edit, no? Kasi naka-restricted po siya. So, ang gagawin nyo po ay download the Excel file. Okay? Para po kayo ay makapag-avail at makapag-download ng ating mga soft copy katulad ng mga school forms, mga IPCRF, ayan. Okay? So, for this day, kamaestro, ang ating pong tutorial ay tungkol sa pag-i-edit ng ating LAS, no, yung mga basic info ng ating bata. Kasi alam ko lahat po tayo ay gumagawa ngayon ng ating LAS para po sa ating end of school year para mag-finalize, no. So hindi po kasi tayo makapag-finalize kapag mayroon po mga problema yung ating LAS, mga spelling, mga birthday. Alright? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba tayo makapag-edit ng basic info ng bata? Especially kapag ang ating bata ay na-promote na, no? Kasi marami po kasing case na ganyan, na-promote na yung bata. Then, pag-check sa school, sa reading of school forms, meron palang problema yung bata, mali pala yung spelling, mali pala yung birthday. So, paano ba natin siya may edit? No, kapag promoted na yung bata. Okay? So, ito po yung papakita ko sa inyo. So, syempre, yung ating unang step, ay pupunta tayo sa lis.deped.gov.ph. Ayan. So, medyo mabagal lang po.
gawa ng alam naman po natin pag ganitong mga panahon ay talagang marami pong nagagamit ng ating LIS, kaya so same problem pa rin po, yung ating system ay mabagal, medyo mahina. Ayan, so kung makita nyo umiikot pa siya, so syempre tayo pa yung magla-login sa ating account. And then, syempre yung ating password. Ayan, so loading na po siya. Ayan. So, pag okay na po tayo, so pupunta na syempre tayo dito sa master list. Ayan, so pag nandito na po tayo sa inyong master list, ayan, so kung makikita nyo nakalagay po dyan ay promoted na lahat, di ba? So, promoted na siya lahat. What if mayroon kang nais baguhin or fun checking, mayroon palang problema yung isang bata mo. So, mali yung spelling, mali yung birthday. So, paano mo siya may edit? So, pag clinic mo kasi yung profile, ayan. Pag clinic mo yung profile, di ba? Promoted siya, di ba? Promoted. Tapos, clinic mo yung profile para ma-edit. Ayan. So, wala kang makita ditong edit basic info. So, wala siya. Kasi nga, promoted na siya. So, ang gagawin natin, babalik tayo doon sa master list nyo. Ayan. I-click natin tong pencil na to. Ayan. So, nakita nyo po yan, kamaestro. Click nyo po yung pencil icon. Ayan. So, then, pag na-click nyo na po yung pencil icon, so, nakalagay dito po promoted. Andyan po yung kanyang general average. So, ang gagawin nyo po, so, syempre, tatandaan mo yung general average niya kasi tatanggalin natin yan. Okay? So, yan po ay 81. Promoted. Gagawin po natin siyang no status. Okay? So, no status po siya. Ayan. So, antayin lang po natin. So, naka-no status na po siya. So, pag nakita nyo na po dyan no status, update nyo po. Click nyo po yung update. Ayan. So, click nyo naman po yung update. And then, babalik po siya mamaya dun sa master list. Ayan. Alright. So, andyan na po. So, nakalagay na po dyan, no status yung bata. Okay. So, pag no status na po siya, ayan, nakalagay dito, no status. So, babalik na po kayo dito sa profile. Okay. So, balik po ulit kayo sa profile. So, pagbalik nyo sa profile, kanina wala tong request correction. So, ngayon meron na po. Okay? So, meron na po siyang request correction. So, syempre, tatakpan po natin yung info ng bata for data privacy. So, tatakpan po natin. Kaya naka-blurred po siya. Okay? So, punta po tayo dito sa request correction. And then, pag na-click nyo po yung request correction, lalabas po itong correction of basic profile. So, i-click nyo po itong correction of basic profile. Ayan. So, pag lumabas na po yung correction of basic profile, ayan, di ba po, lumabas na. So, kiklik nyo na po dito kung ano yung mga correction na i-request ninyo. Okay? So, lalagay nyo po dyan yung reason. Dito na po yung new data nyo ilalagay, no? Yung new data. So, nakalagay dito current data and then new data. Dito, di ba, may mali yung last name. I-edit nyo po dito. Mali yung first name or mali yung gender, nagkamali kayo nilagay, or even birth date. Kung mali po yung birthday, ayan, pwede nyo, click nyo naman po ito. Ayan, para naman sa birthday. Okay? And then, maglalagay po kayo ng reason. So, usually naman, ang nilalagay dyan na reason is as per birth certificate presented. Diba? Kasi, diba, usually late mag-submit ng birth certificate yung bata. So, ilalagay nyo po dyan as per birth certificate presented. Alright. So, kapag okay na, i-click nyo naman po yung continue. Okay. And then, syempre, for demonstration purposes lamang po ito. Actually, wala naman po talagang mali yung bata, yung info ng bata na ito. Ginawa ko lang po siyang sample. So, hindi ko na po siya itutuloy, no? Kasi baka magka-problema pa pag tinuloy ko. So, basta after po nito, kapag nailagay nyo na po yung correct data dito sa new data, i-click nyo lamang po yung continue. And then, pag na-click nyo po yung continue, lalabas po dyan yung submit request. Okay? Lalabas po, ulitin ko po pag na-click nyo po yung continue, hindi ko na po kasi itutuloy dito sa ating
video kasi ito pong batang ito ay wala naman talaga siyang correction. Ginamit ko lang po siya for demonstration purposes. So, i-click nyo po yung continue and then i-click nyo po yung submit request. Color green icon po yon. Makikita nyo sa pinakababa, submit request. And then, i-message nyo po ang inyong ICT coordinator or ang inyong LIS coordinator sa school kasi school-based lamang po ito, no? School admin account lamang po yung mag-approve niyan, hindi na po kailangan pang makarating sa division office. Okay, so ang kukontakin po ninyo is your LIS coordinator. Okay, so malinaw po yun. So halimbawa, na-submit mo na yung request, so okay na po, i-close nyo lamang po yun. Mayroon po kayo makikita ang close icon dito sa bandang left side. I-close nyo lamang po yun and then wait na lang po natin na ma-approve ng inyong LIS coordinator. And then, balik po ulit kayo sa master list. So, bakit tayo babalik sa master list? Kasi ipopromote ulit natin yung bata. Kasi baka po makalimutan ninyo. Kasi di ba kanina, nilagay po natin siya sa no status para ma-edit yung kanyang information. So, ngayon, ang gagawin natin, ipopromote ulit natin si bata. So, babalik po ulit tayo dito sa no status. Ayan. Sa pencil icon. And then, so ito po yung wag na wag yung kakalimutan, no? Kasi pag nakalimutan nyo siya, hindi nyo siya mapopromote dito sa LIS. Okay? So, piliin ulit natin yung promoted. Okay? Piliin ulit natin yung promoted. Antayin-antayin lang po natin. Ayan. So, nakalagay na po dyan promoted. And then, yung kanyang average, ilalagay ulit natin. So, ayan. Pag okay na, update mo lamang. And then, double check nyo mo yung master list. And then, pag okay na, so okay na yung LIS, di ba? So ganoon lang po siya kasimple, no? So antayin lamang po ninyo na ma-approve ni LIS coordinator or ni ICT coordinator po ang inyong request. And then after that, pag wala na kayong correction, so pwede na po kayong mag-finalize ng inyong klase. So yun po yung mga steps natin kung paano ba tayo mag-edit ng basic info ng bata kapag si bata ay promoted na sa LIS. So hopefully po ay may nakuha po kayong bagong informasyon. Ayan. So sa haba-haba ng ikot niya, nag-load na rin. So nakalagay po dito kanina, ito yung ating in-promote. So ngayon po siya ay promoted na uli. So wag niyo pong kakalimutan yan. Okay. So hopefully po ay meron kayong nakuhang informasyon dito sa ating panibagong tutorial for this day kung paano ba natin ma-update ang basic info ng bata, ang profile ng bata kapag siya ay promoted na sa LIS. So maraming salamat pong muli. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!